What's up sa inyo mga bossing? So welcome po sa ating panibagong video na naman. So sa video pala nito mga bossing is pag-uusapan natin sa mga issue na na-encounter ko sa Bergman after 26 months mga bossing. So ngayon mga bossing is uunahin natin dito sa kanyang gulong. So nung una stuck pa yung gulong niyan is madulas talaga mga bossing. Medyo madulas siya. At ang isa pa ron, kapag dumaan ka sa white lane is parang kumabig yung manubela ng motor mo na para bang umaalon mga boss kapag dadaan ka sa white lane. So yun pala mga bossing is sa gulong pala yan kasi nga kulang po ang ating tire pressure sa ating gulong. So akala ko nga sa engine bushing lang or sa kanyang likuran na shock. Kasi kapag ganyang senaryo mga bossing is kapag nakakaramdam ka ng parang umaalon is sa shock kasi niyan. Pero itong mga bossing na check ko is okay naman yung shock, yung mga shock niya. I mean is na check ko is okay naman yung mga bushing niya, lalo na sa likuran ng shock at saka sa engine support. So yun pala mga bossing is sa tire pressure pala yan. So yan po ang unang na-encounter ko sa issue ng aking unit mga boss. So pangalawa, ito karamihan to, maraming matatamaan dito. So itong pangalawa mga bossing is ang preno sa likuran. So pasensya pala sa ating unit mga boss na medyo madumi, is umuulan kasi kaya tinatamad ako maglinis. Ito yung karamihan mga bossing about sa preno ng likod. Siyempre na-encounter ko din yan, issue ko din yan na na-encounter mga boss. Kahit nagpalit ka ng brake show is malambot pa rin pigain yung preno sa likuran mga bossing. Malambot pa rin yung kapit niya. Na kahit sagad na dito sa dulo yung brake arm is wala pa rin mga bossing. Mahina pa rin ang kapit. So yun po ang kadalasan ng issue sa Bergman. Hindi lang po sa akin, bali sa karamihan to. So ang lala pa nito mga bossing na kahit nag-adjust na kayo dito sa combi brake is bumabalik pa rin mga bossing. So kaya yung iba is nagrekta na lang mga boss para hindi po bumabalik yung issue. Pero sa akin mga bossing is hindi ako nagrekta. Yung ginawa ko para hindi bumabalik yung preno sa likuran na mahina is inadjustan ko lang yung combi brake niya mga bossing. Bali tatlo kasi yan, tornilyo sa likod, tornilyo sa harapan. So yung malaking tornilyo mga bossing is sa combi brake po yun mga bossing. So bali higpitan nyo lang po para mawawala po ang kanyang combi brake. So yun lang po ang solusyon niya mga bossing. So isa din yan sa na-encounter ko. Okay, sa pangatlong issue naman na-encounter ko sa aking Bergman is itong brake arm mga bossing. So kapag pinihit natin, ayan, ikutin natin. So kapag inikot natin mga boss, pag inikot natin yan, tapos pinipiga natin, ayan, tapos ikutin natin, ayan, kamayin natin, medyo maganit na siya mga bossing. Nawawalan na po siya ng free wheel. Yan, so yun din ang issue sa aking Bergman. Yan, kung itulak po natin itong brake arm pa kanan is may clearance pa. Yan, no, kita mo, may clearance pa mga bossing bago mag free wheel. Yan, isa din ito sa issue sa aking unit mga bossing. So paraan lang para may balik agad sa pwesto para hindi siya mag stuck up dito mga bossing. Yan, ganyan is magpapalit lang tayo ng mahabang spring mga bossing para bumalik po sa kanyang pwesto. Yan, kung nakikita nyo is may clearance pa pag itulak natin pa kanan. Yan, no, isa kasi yan sa dahilan kung bakit po malakas sa konsumo yung gas kasi maganit po siya mga bossing. Yan, isa din yan. Sa pang-apat naman mga bossing na na-encounter ko sa aking Bergman is maingay po ang kanyang preno sa likod kapag pinipiga natin mga boss. So yan po ay hindi po yan big deal na issue. So yan po ay normal lang. So yan po ay normal lang. Kulang lang po yan sa linis. Kaya po nagkakaroon ng ingay sa preno sa likuran. At minsan din lalo na kapag umuulan is humihina po yung kapit niya mga boss at umiingay lalo na kapag tag-ulan. Yan, umiingay yan. Kung naka-encounter kayo ng ganyan, pareho tayo ng issue mga bossing. So ang ginagawa ko lang para mawala yung ganyang ingay na kapag pinipiga natin is
maintenance lang talaga mga bossing, kulang lang sa linis ng kanyang brake shoe. So, at lalo na rin dito sa harapan, maingay din dito sa kanyang rotor disc mga bossing, at isa din ito sa aking issue dati mga boss, dahil nga kulang lang po sa maintenance. Lalo na dito sa harapan niya is umiingay talaga kapag kulang po sa maintenance. So isa pa sa na-encounter ko sa aking Bergman mga bossing is may tagas po sa kanyang cylinder head cap dito sa ilalim mga boss. Nandyan sa ilalim may tagas po dyan. Dati may tagas po na langis dito. Ayan, kung sa ngayon naman kung i-check natin is wala na po mga boss. Ayan, wala na kasi naglagay ako ng gasket maker at saka nagpalit na rin ako ng bagong gasket. So ito rin issue din to, normal issue din to para sa mga Bergman na tumatagas ang kanyang langis dito sa baba mga boss. May leak po sa baba. Kasi kapag binabayaan nyo kasi ito mga boss is magbabawas po ang kanyang langis kapag nag-drain na po kayo ng langis. Lalo na po sa mga matagal po mag-interval gaya ng 4,000 or 3,500 or 3,000. Ugaliin nyo po mag-check dito sa cylinder head cap. Baka may tagas na at nababawasan na rin yung langis. So, next naman ang na-encounter ko ng issue ay ito sa drain plug. Ito mga bossing, yung drain plug nya is mabilis lang po bumilog. Kapag nagkamali ka lang nito bossing is maaari pong mabilog kasi sensitive po yung stock na drain plug. So pinalitan ko po ng pang Yamaha na 54P. So ngayon kung nakikita nyo is malaki po ang kanyang ulo mga bossing. Yan yung nakikita mo yung kanyang ulo is malaki po mga bossing compared po sa stock. Yung stock na drain plug mga boss is malapad lang yun, which is kunti lang po ang kanyang height niya kaya mabilis siya bumilog. So ngayon nagpapalit ako ng 54P na pang Yamaha. So next naman ang na-encounter ko sa aking Bergman is lumalagitik dito mga bossing. Lumalagitik siya dito sa may head niya, sa may cylinder head, lumalagitik siya dito mga bossing. So ang ginagawa ko kaya malagitik siya is tune up ko lang. Bali nag tune up lang ako nito kasi na kita natin na maluwag po ang kanyang clearance sa exhaust, lalo na po sa intake. So nung pag start ko na is nabawas-bawasan po ang kanyang ingay mga bossing. So malagitik talaga dito na part mga bossing at nakadepende po sa viscosity ng kanyang langis. So next naman is itong karaniwan talaga na masakitin si Bergman, itong masakitin na issue. So next naman mga boss is itong karaniwan talaga ng issue sa Bergman, halos lahat po pero hindi po lahat mga boss So ito pong IEC, ito po ay karaniwan na nagkakaroon ng IEC issue nito. So isa rin ako mga bossing, issue ko rin to dati. Balitin naman ako nito 16,000 odo, natamaan ako ng IEC 2 beses kasi bala ko nga magpa manual. So ang ginawa ko kasi natamaan pa ako sa pangalawa is pina-update ko agad sa kasa mga bossing, kaya nawawala na po at hindi na bumabalik yung IEC natin at saka tumino po yung under nya at saka yung idle speed nya mga boss. So ang ginawa ko nagpa-update ECU lang ako kasi ito po ang karaniwan na IEC issue sa Bergman. Kaya ang gagawin nyo lang dyan mga boss is ipa-update nyo lang sa kasa, kasi ma-recommend ko lang sa inyo is libre lang po ito sa kasa mga bossing, libre lang po ito sa kasa, hindi nyo na kailangan magpa-manual. So I suggest sa inyo na ipa-update nyo po ito sa kasa dahil libre lang po mga bossing, wala kayong babayaran yan. So may ibang kasa na may bayad, so hindi naman umabot ng 300 pesos mga bossing. So bago nila isa lang mga bossing sa ECU update is i-check muna nila sa diagnostic tool kung may mga defect error ba na lumalabas. So kung wala naman, saka na po nila i-update itong ECU mga bossing. Kung merong nakita sa kanilang diagnostic tool, hindi pa po nila i-update yung ECU mga bossing. So ang ginagawa nila is inaayos muna nila bago i-update yung ECU. So ito sa akin, nung natamaan ako, dinala ko sa kasa, na-check nila sa diagnostic tool na wala silang nakitang error. So ang ginawa nila, diretso agad ako napa IEC update mga boss. At isa pa sa issue nito, kapag
pagkakalas ka nito sa tornilyo ng IEC is mabilis po bumibilog kasi naka-screw type po yung stock ng tornilyo sa IEC. So ang ginagawa ko mga boss is nagpapalit ako ng 5mm na millimeter, kaya hindi na po yan bumibilog mga boss kasi naka-allen type po yan. At saka lalo na dito sa kanyang throttle body, kasi dati naka-screw type po yan mga boss, which is kinabahan ako kasi kapag ganyang type kasi is mabilis lang bumilog. Yan, kung nakikita nyo naka 5mm na po yan na Allen bolt mga bossing. Kaya so issue din to sa karamihan na minsan kasi kapag pinilit nila ito is mabibiyak po itong kabitan sa may IEC mga bossing. Yan, so para safe po na magkalas kayo ng IEC is papalitan nyo ng 5mm na millimeter mga bossing. Okay, sa next issue naman na na-encounter ko sa aking Bergman is umiilaw po itong master warning light mga bossing, kung nakikita nyo yan. Kasi nga sa Bergman Street, kapag nagpalit ka ng hazard switch mga bossing is hindi po sa kanila lumalabas yung master warning light. Sa atin Bergman EX mga bossing na version, kapag nagpalit tayo ng hazard switch is katagalan mga bossing mga 3 minutes ata or 4 is lumalabas po ang master warning light. Ito po ay isa sa issue na aking na-encounter sa aking Bergman. So ang ginagawa ko mga bossing na para mawala yung master warning light, bali ino-on off ko yan lang ng 5 times. May mas basic pa dyan mga boss para hindi po bumabalik ang kanyang master warning lights na kahit naka hazard switch kayo is papalitan nyo lang po yung flasher relay mga bossing. So kahit flasher relay lang ang papalitan nyo mga boss is bumabalik pa rin yung master warning light mga bossing. May ikakabit pa kayo dyan mga boss. Doon ko natuklasan na hindi na bumabalik yung master warning light is nung nagkabit ako ng dual contact mga bossing. Ayan, kung nakikita nyo yan is naka LED na po yan. Simula nung nagkabit ako ng dual contact mga boss is hindi na po siya bumabalik. Based po sa aking experience mga boss, simula nung nagkabit ako ng dual contact is hindi na po lumalabas yung master warning lights. Yes mga boss, totoo po yan. Pwede nyo po ako i-report kung hindi po totoo. Natuklasan ko po na nung nagkabit ako ng dual contact at saka sinubukan ko mag hazard switch is katagalan hindi po siya lumalabas mga bossing. So sa battery naman, hindi pa naman ako naka-counter ng issue niyan about sa battery mga boss, kasi every morning is kickstart lang po ang ginagamit ko mga boss. Every morning talaga kickstart po ang ginagamit ko para po makapagkarga siya ng battery, kasi mas makakasave po sa battery kapag kickstart lang ang gamit mo. Kasi kapag push start lang kasing ginagamit mo palagi is kailangan pa talaga ng supply ng kurente galing sa battery mga bossing. Kaya yung iba kadalasan is nag-check yan dito sa baba mga boss dahil po sa battery. At may lumalabas pa na check engine at saka check dito is battery po yan mga boss, low battery. Kasi sa akin kickstart lang talaga kaya hindi siya nagkaganon mga boss. Kung nakikita nyo, kapag hindi pa natin pinapaandar yung makina is nasa 12.3 po ang kanyang voltahe. So kapag pinapaandar natin mga boss is umaakyat pa yan, which is normal po mga boss yung ating battery. So siya mga boss, nasa 14.4 ang kanyang voltahe, so which is normal po mga bossing, kasi every morning po ako nag-kickstart. So sa check engine naman mga boss, hindi pa naman ako nakaranas ng check engine. So sa inyo, kapag may check engine man na lumalabas is sa mga sensor lang po yan mga boss. So isa-isahin nyo sa IEC, sa injector, at saka dito sa TPS sensor, at saka dito sa ignition coil. Yan, isa-isahin nyo yan kung may umiilaw po na check engine. At saka dito sa auto sensor, ito po ay oxygen sensor mga boss na patungo po ito sa tambutso. Yan. At saka ito mga bossing is ano po ito, engine temperature sensor po yan mga boss. Kung nakikita nyo, ayan, kapag nag-check engine is yung mga sensor lang po ang titingnan nyo. At saka dito sa speed sensor niya mga boss. At hindi lang yun, dito pa sa kanyang fuel tank, yung fuel pump niya mga bossing. Kung iisa-isahin mo yan boss, matatagalan ka pa niyan at mahirapan ka pa sa pagkalas at saka magbalik. So ang ginagawa para mapabilis po ang trabaho is gumamit tayo ng diagnostic tool para iisang direksyon lang ang ating
kakalasin mga boss kung may nakita man sa diagnostic tool. Kasi mahirap na isa-isahin mga boss kung alin po ang kanyang sira niyan. Isa pa sa issue na na-encounter po sa aking Bergman, nung old stock pa lang po ang kanyang panggilid is mahina talaga sa akyatan si Bergman. Kahit sa patag na kapag gusto mong overtaken yung nasa unahan, hindi ka agad makabuelo mga bossing. Kaya nagkakaroon po siya ng delay bago po umarangkada dahil po sa kanyang bola na mabigat. Akalain mo mga boss, sa lahat ng 125cc na scooter is ito lang po ang pinakabigat na grams sa kanyang bola, 20 grams. Pero yun nga, mahina sa akyatan dahil nga sa bigat ng kanyang bola, pero mabilis naman po sa duluhan. Pero hindi po ibig sabihin yan, kasi si Bergman talaga is for chill ride lang talaga, hindi po siya pang racing. Kung makikita mo sa kanyang disenyo mga bossing, ayan, hindi po siya sporty type na gaya sa Click. Kung gusto kayo ng mabilisan, syempre go for Click. Kung gusto kayo na comfort ride na para kang nasa sofa, is ma-recommend ko sa iyo Bergman talaga. At isa pa sa common issue na na-encounter ko sa aking Bergman EX is tabingi po ang kanyang manabela. Kung nakikita nyo mga boss, kung titingnan natin sa kanyang harapan, ayan, pantay po yan mga boss. Kung nakikita nyo, pantay po yan. Yan. So kapag tinitignan natin sa may manabela, dito malalaman natin na tabingi talaga konti yung Bergman. Ito siya. Yan, kung nakikita nyo. Paano ko nasabi na tabingi siya? Eto mga boss, dito ko nakikita na mas malaki po ang clearance niya dito. Yan, dito medyo konti na lang ang kanyang clearance, kaya medyo tabingi talaga siya konti, lalo na kapag nasa patag ka, makikita mo talaga yung posisyon ng kanyang manobela. Pero hindi naman po nakaapekto yan sa performance kung basehan po natin sa ganyang senaryo. At isa pa dito sa issue na na-encounter ko sa aking Bergman is yung stock po ng kanyang shock is matagtag siya mga bossing. At saka para sa akin ang stock shock is matangkad po para sa akin. Ang stock pa ang shock nito is nakatingkayad na po ako nito mga boss, kasi sa height ko 5'4", at saka yung stock shock naman is 330mm. At saka ang naka disadvantage lang kapag may OBR ka na is matagtag po ang kanyang shock sa likuran mga bossing, lalo na't kapag walang OBR, matagtag talaga. Kaya ang ginagawa ko, bumili ako ng ibang shock ng Motaro mga bossing. So next naman ang na-encounter issue ko sa aking Bergman is itong mudguard niya mga bossing. Kasi nga napapasukan po siya ng tubig mga bossing at saka putik. Kaya ang ginawa ko nito is nag-extend ako ng fender sa likuran. Ayan, at saka nagpalit din ako ng rubber mat na mudguard mga bossing. Ayan, para hindi po siya napasukan. So ang ginawa ko pa doon para po makalabas yung hangin, kasi balot na po yan mga boss, is binutasan ko po dito sa unahan mga bossing. Ayan, para po kahit paano may hangin po na makadaan sa ilalim ng makina, para po balance po ang kanyang temperature. Kasi doon sa likod balot po, maaari pong umaakyat ng 4 bar temperature sa dashboard mga bossing. Naranasan ko na po yan mga boss, umaakyat po sa 4 bar temperature ang aking sa dashboard. Kaya ang ginawa ko, binutasan ko para may hangin po makadaan, at saka hindi po madaling maiinit ang ating makina dahil nga balot na siya dito mga bossing, kung nakikita nyo. Next naman ang issue sa akin is itong compartment set niya, ang upuan niya mga boss. Nung stock pa ang kanyang upuan mga boss is madulas po ang kanyang upuan mga bossing. Yang ginawa ko, tinabasan ko lang at saka nagpalit ako ng pang NMAX mga bossing. So ngayon hindi na po siya madulas, kasi yung stock madulas kasi bossing. So issue ko rin dito yung sa plate light mga bossing. Kung nakikita nyo, namumuti na siya, kasi dati naka-bulb type po yan mga bossing. Kung hindi ko napapalitan yun is malamang nabubutas na po ito. So kung nakikita nyo is naka LED na yan, kasi dati yung stock is bulb, kaya mabilis siya umiinit, kaya nga pinalitan ko. So ito issue din ito mga bossing, common issue ng mga Bergman. So isa pa sa na-encounter kong issue sa aking Bergman is itong kickstarter mga bossing. Kapag lumuwag po ang kanyang kick arm, kapag nadaan ka sa biglaang lubak is tumutunog siya dito mga bossing, na parang gano'n no, na click lang yan, tumutunog siya kapag maluwag po ang kanyang kick arm. Tsaka hindi lang yun na na-encounter ko na issue, pag na-kick mo
is hindi agad siya bumabalik mga bossing. Naranasan ko din yan dati. Kapag kickstart ko mga boss is hindi siya agad bumabalik. So, ang ginawa ko para bumabalik siya agad is nilinisan ko lang yun mga bossing. Ni-sprayhan ko ng WD-40 para po sa kalawang niya. Kasi kinalawang lang po mga bossing kaya hindi siya agad bumabalik. So, isa pa sa common issue na na-encounter ko sa aking Bergman is dragging talaga sa kanyang panggilid. So ang ginagawa ko dito mga bossing, kasi po isa din po yan sa reason kung bakit po nagda-dragging is itong clutch bell mga bossing. Dumudulas na siya dahil nga madumi na sa gilid. Kahit linis mo na yung clutch bell is may dragging pa rin yan mga bossing. Kasi ito talaga ang pinaka-causes kung bakit po may dragging pa. Ito kasi bossing sa clutch housing niya, ito kasi ang salarin mga bossing. Yan, bago nyo ikabit mga bossing is lilihain nyo to mga boss para po may free wheel siya gaya nito. Huwag nyo po lalagyan ng grasa or lagis. Bakit? Kasi nga didikit po ang mga alikabok dyan, kaya nga sticky siya, wala siyang free wheel kapag once na nadidikitan siya ng mga alikabok. So huwag nyo po lagyan ng grasa or langis. So ang tanging paraan lang para hindi po bumabalik yung dragging is lilihain nyo lang to ng 1000 grit. Pero wag masyadong diinan mga bossing. Dapat saktuhan lang para may free wheel. Yan. Po talaga ang causes na dragging is dito sa clutch housing niya. So naranasan ko rin yan mga boss. After ko nalinisan ng itong panggilid is nagkaroon pa rin ng dragging mga bossing. Kumakadyot pa rin siya. Yun pala, medyo nadamihan kasi natin sa paglagay ng grasa sa torque drive bearing mga bossing. Kahit kakalinis pa lang sa panggilid, nagda-dragging pa rin dahil po sa grasa. So pinaka last part na na-encounter ko sa aking issue sa aking Bergman is itong belt mga bossing. Huwag nyo po itong hahayaan mga bossing. Ay ito goods pa naman ito, wala pa namang crack. Yan, goods pa naman yan. Pero ang totoo mga bossing, pudpud na po yan dito. Yan, kung nakikita niyo, pudpud na po yan. So dati napapansin ko lang, yung all stock pa lang ang panggilid ko is pumapalo naman siya ng 105 to 107. So ngayon hindi na umabot mga bossing, hanggang 96 na lang po ang kayang abutin niya. So yun pala, natuklasan ko yung fan belt niya mga boss is pudpud na pala. Hindi na po siya masyadong umaakyat sa dulo ng pulley. So nung nagpalit ako ng belt na pang SkyDrive, yun, nakukuha ko yung top speed, bumabalik sa dati. So hindi ako na-satisfied doon sa pang SkyDrive na belt. Bumili ako ng fan belt na pang click. Doon sumasagad siya talaga. Kapag bago ang fan belt, sumasagad siya mga boss, dumudulo siya. Kumukuha siya ng 105, all stock pa lang yan. Kaya ito, palagi nyo po itong i-monitor kasi nakakabawas po sa pagtakbo itong fan belt kapag pudpud na mga bossing. So yun lang po lahat sa aking na-encounter ng issue sa aking Bergman.